Ngayon lang ako nakakita na apat ba yung tumayo doon para ika nga parang lumalabas na pinagtulungan si Kong Libiste. Nandun tumayo si D.S. Garin, si D.S. Suarez, si Chairman Terry Ridon, at sa bandang dulo andun si Kong Adjong. Ngayon lang ako nakita na halos lahat ng rostrum may napuno dahil sa isang privilege speech. At ang nakapagtaka doon, ngayon lang ako nakakita ng isang privilege speech na pinabubura. May nag-motion, ito nga si Chairman Terry Ridon, pinabubura niya yung entire speech ni Kong Libiste. Sabi ko, ngayon lang ako nakakita ng ganyan sa kasaysayan ng sa tagal ko sa Kongreso. At saka buti naman na winidraw niya yung motion niya na yon at pina-amend naman ni D.S. Garin. Sabi niya, hindi na namin i-withdraw, kaya lang papa-amend namin. Motion to strike out the statements of Kong Libiste that has no attached evidence. Sabi ko, saan ka nakakita ng privilege speech na nalalakipan mo na kagad ng attached evidence? Kung meron man na ebidensya, kung maghahanap ka ng ebidensya, dapat yan sa committee na. When the privilege speech is referred to the appropriate committee and if it merits an investigation, dun ang presentasyon ng ebidensya. Hindi dito sa privilege speech. Kaya medyo nakakatawa ang nangyari kahapon. Lahat ng panggigipit, ginawa nila laban kay Kong Libiste. So, maaari din po bang kinukonsidera o tinitingnan na inaamoy din ang kasi may petisyon laban po dito sa impeachment, no? Diyan sa Korte Suprema, maaaring kinukonsidera din ba nila ito na timbangin kasi baka pagboto nila kung hindi naman matutuloy, mas lalo silang may ipit dahil mariresbakan din sila talaga ng mga supporter ni Vice President Sara Duterte po. Ayun nga, kailangan timbangin nilang mabuti. Kasi lalo na kung yung distritong kinatatayuan mo ay predominantly Duterte, it will really affect your candidacy come 2028. Kaya dapat pag-isipan nilang mabuti. Not only that, yung merits talaga ng complaint, dapat talaga pag-aralin nilang mabuti. At mahirap kasi yung complaint na lalagyan mo lang ng laman pero na-file mo na yung complaint. So hindi pwedeng ganun dapat talaga. Tama yung sinasabi ni NUP President Ronnie Puno na kailangan a complaint should be backed by strong evidence. Pero kung naghahanap ka pa lang, naghahagilap ka pa lang sa hearing, doon pa lang it's an indication na talagang mahina ang iyong complaint. Opo, pero ito po ba ay paglabag din po sa ethics ng isang kongresista po, Kong? Kasi naalala ko dati, nung unang hain po ng impeachment, marami mga bumoto. Pero marami din pong nagsilabasan ng mga videos during campaign na nagpapaliwanag sa kanilang mga constituents kung bakit sila na bumoto pabor sa impeachment kasi baka mawalan sila ng pondo nga. So, ibig sabihin, hindi sila bumoto dahil sa merito ng kaso o naniniwala silang nagkasala ang pangalawang Pangulo. Una-una pa lang, Edmar, mali na yung yung papakialaman mo yung release ng pondo. Kasi binawal na yan ng Supreme Court dun sa PDAF ruling nila. Yung tinatawag na post-enactment. Pag yan ay lumabas na sa GAA, pinirmahan na ng Pangulo, at meron ng nakalagay doon kung saan nakalaan ng pondo, dapat di mo na pinakikialaman. Kasi yun yung tinatawag na post-enactment. Pagka lumabas na ang GAA, wala ka nang pakialam doon. Kung ano ang nakatakda na kalalagyan ng pondo na yon, hindi mo na pwedeng galawin yun o ihinto ang pag-release nun kasi unconstitutional yun. Post-enactment ang tawag doon. Unlawful
ang pakikialam mo sa pondo kapag ito ay lumabas na sa GAA. Doon pa lang may mali na eh. Hino-hostage mo yung pondo para ah, pang-arm twisting mo doon sa isang legislator. Doon pa lang mali na. May mali na sa proseso. Opo, dito po sa issue ng korupsyon na sinasabing umabot na sa trilyong piso ang nawala sa pera ng taong bayan na nabulgar at marami na pong mga akusasyon sa mga kung sino-sino ang posibleng mga mastermind na nasa likod po nitong massive corruption. Nakikita niyo po ba na hindi nagiging priority ito ngayon, though mas malaki ang involved na pera, ang pinag-uusapang pera kumpara dito sa impeachment congressman, or nakikita niyo rin ba na panglihis lang na talaga itong issue din na ito? Kaya nga, you can see the stark contrast eh. Itong sa flood control scandal, trilyonan ang pinag-uusapan. At saka talagang merong mga statements, may mga sworn affidavits na talagang sila ay nag-deliver ng pera. Meron talagang first-hand account. Dito naman sa impeachment ni Vice President, wala naman kahit yung mga bank transactions, wala silang maipakita na transaksyon na talagang yung sinasabi nilang confidential funds ay personal na pinakinabangan ng ating Vice President. Itong sa flood control, talagang may delivery, may mga aktor, may mga litrato pa ng mga pera. No, may mga ex-marines pa na talagang who attested na talagang sila pumunta sa mga bahay-bahay ng mga kinaukulan para maghatid ng pera. Ito kay Vice President, wala eh. There's no direct linkage. Walang direct linkage. Opo. Kong, huli na lang pong topic po mula sa akin. Ang dalawang kongresista na kasamahan nyo rin po dyan sa Kamara, matapang po na talagang tumutuligsa. No? Kahit na mga kasamahan ninyo dyan sa Kamara, grabe din no? Ang kanilang mga pahayag. I'm talking about Congressman Miao Miao Barsaga, Congressman Kiko Barsaga at itong si Congressman Leviste po. Ano po masasabi ninyo? Halimbawa, dito kay Congressman Barsaga na sinasabing posibleng ma-expel nga po dyan sa Kamara at kahapon talagang pinagtulungan din sa pagdebate itong si Congressman Leviste sa kanya rin po mga pahayag ko. Kaya nga, kahapon nandun din ako. Ako sana isa rin sa mga mag-interpolate kay Kong Leviste. Pero ewan ko, ngayon lang ako nakakita na apat ba yung tumayo doon para ika nga parang lumalabas na pinagtulungan si Kong Leviste. Nandun tumayo si D.S. Garin, si D.S. Suarez, si Chairman Terry Ridon, at sa bandang dulo andun si Kong Adjong. Ngayon lang ako nakita na halos lahat ng rostrum may napuno dahil sa isang privilege speech. At ang nakapagtaka doon, ngayon lang ako nakakita ng isang privilege speech na pinabubura. May nag-motion, ito nga si Chairman Terry Ridon, pinabubura niya yung entire speech ni Kong Leviste. Sabi ko, ngayon lang ako nakakita ng ganyan sa kasaysayan ng sa tagal ko sa Kongreso. At saka buti naman na winidraw niya yung motion niya na yon at pina-amend naman ni D.S. Garin. Sabi niya, hindi na namin i-withdraw, kaya lang papa-amend namin. Motion to strike out the statements of Kong Leviste that has no attached evidence. Sabi ko, saan ka nakakita ng privilege speech na nalalakipan mo na kagad ng attached evidence? Kung meron man na ebidensya, kung maghahanap ka ng ebidensya, dapat yan sa committee na. When the privilege speech is referred to the appropriate committee and if it merits an investigation, dun ang presentasyon ng ebidensya. Hindi dito sa privilege speech. Kaya medyo nakakatawa ang nangyari kahapon. Lahat ng panggigipit, ginawa nila laban kay Kong Leviste.
Opo, which is, yan po yung nakita natin noon. Hindi ho ba, yung every time may magsasalita po kong na isang kongresista, lalo na laban po sa mga Duterte, kaagad-agad, kinabukasan o ilang araw ay magkakaroon ng investigasyon. Pero iba dito sa kaso ni Congressman Leviste. At may panawagan nga siya dahil nga, iba na yung mga sinasabi para magkalinawan na ay magkaroon ng investigasyon. Payag ho ba yung mga kongresista doon sa kanyang hamon dyan sa Kamara? Sabi nga ni Madjo Sandro Marcos kagabi, kung kailangan mo mag-privilege speech ulit, hindi kita pipigilan, sabi niya. Sana magtotoo sila sa kanilang mga pahayag. At kung talagang seryoso sila, gawin nilang full-blown inquiry ito para maliwanagan. Gusto naman nila, doon pala sa privilege speech, meron nang naka-attach na evidence. Paano ba mangyayari yun? Kino-constrain nga nila yung time limit sa pagde-deliver ng privilege speech. Gusto nila 10 minutes lang. Kasama na interpellation. Sabi ko, this is impossible. This is very restrictive tong ginagawa nyo. Privilege speech pa lang kulang na 10 minuto, isasama nyo pa yung mga gusto mag-interpellate. Sabi ko, ito lang yung tanging kongreso na talagang pag-dissenting ang inyong boses, talagang pipigilan ka or puputulin ka.